Kumikislap ang mga mamahaling baso habang nagtitipon ang aming pamilya sa mahabang Nara dining table sa mansyon ng aking mga magulang para sa aming tradisyonal na medianoche. Ito ang parehong mesa kung saan nila ginugol ang maraming taon sa pangungutya sa aking simpleng pamumuhay at maliit na karera. Para sa isa na namang matagumpay na taon, pahayag ng aking ama, itinataas ang kanyang baso ng imported na champagne kahit na ang ilan sa atin ay kailangan pang ayusin ang kanilang definisyon ng tagumpay. Makahulugan ang tingin niya sa akin. Tahimik akong ngumiti, humihigop ng aking inumin. Kung alam lang nila na ang ubasan na gumawa ng alak na iyon ay bahagi na ng aking portfolio na nabili ko sa pamamagitan ng isa sa aking hindi mabilang na mga kumpanya. Speaking of success, singit ng aking kapatid na si Rachel, inaayos ang kanyang designer watch, isang peke ng brand na lihim kong pag-aari. Kumusta naman ang maliit mong trabaho sa bangko, Elena? Puro papeles pa rin ba? Ganoon na nga, sagot ko. Ang aking maliit na trabaho sa bangko ay isang panakibutas lamang para sa aking papel. Bilang nakatagong CEO ng Andres Global, isa sa pinakamalaking pribadong investment firm sa mundo. Habang akala nila ay isa lamang akong hamak na manager, ako ang nagpapatakbo ng bilyon-bilyong pisong deal mula sa dilim. Alam mo, dagdag ng aking kapatid na si Miguel, tinitingnan ang kanyang peking Rolex, laging naghahanap ng staff ang hedge fund ko. Kahit paano, step up yun kumpara sa ginagawa mo ngayon. Pinigil ko ang aking tawa. Ang kanyang prestihiyosong pondo ay pag-aari na ng isa sa aking mga holding company. Binili ko ito noong nakaraang buwan, noong malapit na silang mabankrupt. Bagaman ang anunsyo ay hindi palalabas sa publiko hanggang bukas. Isang kahig? Isang tuka pa rin? Tanong ni Papa na may pamilyar na mapangmatang ngiti. Kailan ka ba magmamature at kukuha ng totoong karera gaya ng mga kapatid mo? Biglang nag-vibrate ang aking telepono. Ang aking totoong telepono, hindi ang mumurahing modelo na nakikita nilang gamit ko. Sumulyap ako sa screen. Magbubukas na ang Asian markets sa loob ng 15 minuto. Kumpleto na ang transfer mula sa Sovereign Wealth Fund ng Dubai. Consolidated na ang mga Swiss accounts. Naghihintay ng final approval ang mga board members. Hindi afford ni Elena ang totoong career. Ngisi ni Rachel, ipinapakita ang kanyang engagement ring, isang cubic zirconia na ipinagmamalaki niyang galing daw sa Tiffany's. Masyado siyang busy sa pamumuhay sa napakaliit niyang apartment. Ang aking maliit na apartment ay ang pribadong pasukan lamang, patungo sa aking penthouse na sumasakop sa 3 pinakamataas na palapag ng pinakamahal na gusali sa lungsod. Hindi lahat ay pwedeng maging kasing tagumpay natin. Pagyayabang ni Miguel, na naglunsad na naman ng kwento tungkol sa kanyang galing daw sa trading. Hindi ko siya pinansin. Nagche-check ako ng iba pang mensahe mula sa aking executive team. Finalized na ang acquisition sa London office. Tapos na ang merger sa Tokyo. Kumpirmado na ang special opening ng Philippine Stock Exchange bukas para sa akin. Bumuntong hininga nang madamdamin ang aking ina. Sana lang ay mas mataas ang pangarap mo. Hija, tignan mo si Rachel. Ikakasal sa isang matagumpay na negosyante at si Miguel na may importanteng karera sa finance. Ang matagumpay na fiancé ni Rachel ay kasalukuyang iniimbestigahan ng SEC. Isang investigasyon na lihim na pinopondohan ng aking mga kumpanya. At ang importanteng karera ni Miguel ay malapit ng sumabog kapag nabunyag na ang aking pagmamay-ari sa kanyang pondo. At least mayroon siyang matatag na trabaho sa bangko. Pagpayag ni Papa na may peking kabutihang loob. Kahit Diyos lang ang nakakaalam kung paano niya nababayaran ang renta sa Makati sa liit ng sweldo niya. Ang aking sweldo ay isang katang-isip. Isang cover story para sa bilyon-bilyong kontrolado ko sa pamamagitan ng masalimuot na web ng International Holdings. Ang matatag na trabaho sa bangko ay isang prente lamang para sa aking tunay na imperyo. Pagkatapos ay tumunog ang aking pribadong linya, ang linyang iilan lamang ang may access. Ang caller ID ay nagpapakita ng Swiss private banking.
Excuse me? Sabi ko habang tumatayo. Kailangan ko itong sagutin. Talaga ba, Elena? Umirap si Rachel. Ano ba ang napaka-importante na kailangan mong istorbohin ang hapunan ng pamilya? Nagpa siya akong sagutin ang tawag sa mesa. Tutal, ang mga anunsyo ay naka-schedule naman na magsimula sa ilang minuto. Miss Andres. Ang boses ng Swiss banker ay malinaw na umalingaw-ngaw sa biglaang katahimikan. Humihingi ako ng paumanhin sa pag-istorbo sa iyong gabi. Ngunit kailangan namin ng agarang autorisasyon. Ang iyong offshore accounts ay umaabot na ngayon sa 20 billion pagkatapos ng mga huling acquisitions. Itutuloy ba namin ang consolidated transfer sa Cayman Islands Holding Company? Ang tunog ng nabasag na kristal ay bumasag sa hangin. Nabitawan ni Rachel ang kanyang champagne glass, nakatitig sa akin nang nanlalaki ang mga mata. At nagpatuloy ang banker. Ang royal family ng Dubai ay humihiling ng pulong tungkol sa pagtaas ng kanilang investment sa Andres Global sa 50 billion. Ipapahanda ko na ba ang iyong private jet? Ang mukha ng aking ama ay nagbago mula sa pagiging mapagmataas patungo sa pagkagulat. Private jet? Oo, sabi ko sa telepono. Pinagmamasdan ang kanilang mga ekspresyon. Ituloy ang transfer at sabihin sa Dubai na makikipagkita ako sa kanila sa susunod na linggo. Ang aking New Year's announcement ang prioridad. Siyempre, Miss Andres. At congratulations sa acquisition ng malaking bangko. Ilalabas ng business world ang kwento mamayang hating gabi. Ibinaba ko ang tawag at nakita ang 5 pares ng mga mata na nakatutok sa akin sa gulat na katahimikan. Sinabi ba niya? Garalgal ang boses ni Miguel. Sinabi ba niyang $20 billion? Sa totoo lang, sabi ko, inilalabas ang aking tunay na telepono, ang encrypted na gadget na kumokontrol sa aking imperyo. Mas malapit na ito sa 30 billion ngayon. Ang mga numero sa publiko ay laging huli ng kaunti. Ang TV sa dining room ay biglang nag-flash ng breaking news. Misteryosong bilyonaryo, ibinunyag na. CEO ng Andres Global, lumabas sa liwanag. Wall Street at Makati Business Club. Naghahanda sa makasaysayang anunsyo. Global Markets. Naghihintay sa revelasyon ng Andres Empire. Pero, isa ka lang bank manager. Bulong ni Rachel. Mahigpit na hawak ang kanyang peking designer handbag. Ngumiti ako. Tinitingnan ang aking relo. Isang banayad na Patek Philippe na mas mahal pa kaysa sa bahay nila. Tungkol diyan, ang mamahaling alak ay nanatiling hindi nagagalaw habang ang aking pamilya ay nakatitig sa akin. Ang kanilang mga mukha ay nagpapalit-palit sa gulat, hindi paniniwala, at unti-unting pagkatakot. Ang TV ay patuloy na nagpa-flash ng mga headlines tungkol sa napipintong revelasyon ng Andres Global. Imposible ito. Sa wakas ay nasabi ni Miguel, ang mukha niya ay namumutla. Hindi maaari. Malalaman ko dapat. Hindi ba, tulad ba ng pagkaalam mo na matagumpay ang hedge fund mo bago ko ito lihim na binili noong nakaraang buwan noong malapit na itong magsara? Tanong ko ng mahinahon. Tinitingnan ang marami pang papasok na mensahe. Namutla ang kanyang mukha. Anong ibig mong sabihing binili mo? Sterling Capital Management, sabi ko. Ipinapakita ang mga dokumento sa aking tablet, kasama ang parent company nito. 3 subsidiaries. At ang kahangahangang gusali ng opisina na gustong-gusto mong ipagmayabang, bagaman technically ay nagtatrabaho ka na para sa akin ng ilang linggo ngayon. Si Rachel ay natatarantang nag-googling sa kanyang telepono. Andres Global, Elena, Andres, estimated net worth. Mababa ang mga estimates na yan, singit ko, humihigop ng tubig. Hindi kasama diyan ang private holdings, ang cryptocurrency portfolios o ang sovereign wealth fund investments. Speaking of which, lumingon ako sa aking ama. Kumusta ang development project mo? Nanigas ang kanyang kamay sa kalagitnaan ng pag-abot sa kanyang baso ng alak. Paano mo nalaman ang tungkol sa 1-year financing
sa pamamagitan ng investment bank. Ngumiti ako. Hawak ko ang controlling interest sa private equity division ng bangkong iyon. Bawat utang, bawat transaksyon, bawat deal, lahat yan dumadaan sa mesa ko. Ang perpektong manikyuradong kamay ng aking ina ay nanginig habang inaabot ang kanyang mga perlas na binili mula sa isang jewelry chain na nabili ko noong nakaraang quarter. Pero ang apartment mo, yung masikip na lugar sa syudad, ay ang private entrance sa aking penthouse. Pagtatama ko. Ang sumasakop sa 3 pinakamataas na palapag ng Andres Tower, ang modest space na kinuya nyo noong Pasko. Mas mahal pa ang halaga niyon kaysa sa buong subdibisyong ito. Sa pamamagitan ng mga bintana ng dining room, nakikita ko na ang pagdating ng mga news van. Mabilis kumalat ang balita, pero naka-Toyota Vios ka lang. Bulalas ni Rachel. Ang kanyang peking Cartier bracelet ay tinamaan ng ilaw. Ang Toyota na iyon ay isang prototype, sabi ko, habang pinapanood ang pagbaha ng higit pang mga alerto sa aking telepono. Isa lamang sa 2 umiiral. Ibinigay sa akin ng CEO nila matapos akong maging pinakamalaking private shareholder nila. Gusto mo bang makita ang aking tunay na koleksyon ng kotse? Ang garahe ay sumasakop sa 3 underground levels ng aking gusali. Ang aking security chief ay tahimik na lumitaw sa aking tabi. Miss Andres, humihingi ako ng paumanhin sa abala, ngunit ang Prime Minister ng Singapore ay nasa line 1. Ang Sovereign Wealth Fund transfer ay kailangan ng iyong approval. Sabihin mo sa kanya na tatawag ako pabalik sa loob ng 30 minutes. Sagot ko, hindi inaalis ang tingin sa aking pamilya. Mayroon kaming nakakapagmulat na diskusyon ng pamilya. Si Miguel ay natatarantang. Sinusubukang i-access ang kanyang trading platform. Ang mga accounts ko, lahat sila nakalock. Ngumiti ako ng bahagya. Oo. Iniutos ko iyan 1 oras na ang nakararaan. Ang SEC at AMLC ay partikular na interesado sa ilan sa iyong mga trading patterns, bagaman mas magiging interesado sila sa mga real estate dealings ni Papa. Ang mukha ng aking ama ay nagbago mula pula tungo sa puti. Anong pinagsasabi mo? Ang mga napakataas na property valuations, ang mga hindi isiniwalat na foreign investors, ang mga shell companies sa Caymans. Naglabas ako ng isa pang dokumento. Talaga bang inakala mong maitatago mo ang mga transaksyong iyon mula sa isang tao na kumokontrol sa kalahati ng sistema ng pagbabangko sa Asia? Sinubukan ni Rachel na bawiin ang kanyang postura. Kalokohan ito. Hindi mo posibleng pag-aari ang mga fashion brands na kunwari ay isinusuot mo. Ang mga tindahan kung saan ka bumibili ng mga knock-offs. Ang mga magazine kung saan sinasabi mong style influencer ka. Tinaasan ko siya ng kilay. Sa katunayan, pag-aari ko ang mga iyon kasama ang private investigation firm na nagdodokumento ng iyong operasyon ng mga counterfeit goods. Ang aking telepono ay nag-vibrate sa dami ng breaking news alerts. Andres, Global CEO ibinunyag, misteryosong may-ari ng banking empire. Bilyonaryong si Elena Andres, lumabas sa liwanag, Wall Street at Makati. Natulala habang lumalawak ang Andres Empire. Ang aking Chief of Operations ay lumapit ng maingat. Miss Andres. Ang press ay nagtipon na sa labas. Ang iyong security team ay nasa posisyon na at ang mga ahente ng gobyerno ay dumating na gaya ng hiniling. Ahente ng gobyerno? Bulong ng aking ina. Oo, sabi ko habang dumudukot sa aking briefcase, isang one-of-a-kind na Hermes na personal na idinisenyo para sa akin. Interesado sila sa mga files na ito. Inilapag ko ang isang makapal na folder sa mesa. Pinapanood habang ang mga mukha ng aking pamilya ay nagbabago mula sa pagkalito patungo sa takot nang makilala nila ang mga logo ng SEC, NBI at AMLC. Sa loob ng folder na ito, patuloy ko ay ang ebidensya ng bawat iligal na transaksyon, bawat mapanlinlang na deal, bawat krimen sa pananalapi na ginawa ng pamilyang ito sa nakalipas na 5 taon. Ang tanging tanong ay, ngumiti ako ng malamig. Ano ang dapat kong gawin dito?
Ang malayong tunog ng mga helicopter rotors ay bumasag sa tensyon mga news chopper na umaaligid sa mansyon habang kumakalat ang balita tungkol sa revelasyon ng Andres Global. Ang mga flash ng kamera mula sa lumalaking pulutong ng media sa labas ay nagliwanag sa aming mga mukha sa pamamagitan ng floor-to-ceiling na mga bintana. Bakit? Sa wakas ay tanong ng aking ina, ang kanyang perpektong postura ay gumuguho na. Bakit ka nagkunwari sa lahat ng mga taong ito? Nagkunwari? Kinuha ko ang aking baso ng alak. Pinag-aaralan sila tulad ng pagkukunwari nyo na hindi ako nag-exist sa engagement party ni Rachel? O noong nagkunwari si Miguel na masyado akong tanga para intindihin ang finance? O noong nagkunwari si Papa na ipinapahiya ko ang pamilya sa aking mediocre na mga desisyon sa karera? Naglabas ako ng 5 magkakaparehong sobre. Bawat isa ay may platinum seal ng aking kumpanya at inilapag ang mga ito ng maayos sa mesa. Ang mga sobreng ito ay naglalaman ng inyong kinabukasan. Sabi ko ng kalmado, ang inyong tanging natitirang mga pagpipilian kung tutuusin. Options? Garalgal ang boses ni Miguel. Option 1. Pirmahan ang mga kasunduan sa loob. Balangkas nito ang inyong buong kooperasyon sa mga awtoridad tungkol sa inyong iba't ibang paglabag sa pananalapi. Ibalik ang lahat ng assets na nakuha sa iligal na paraan. Tanggapin ang mga entry-level positions sa isa sa aking mas maliliit na subsidiaries sa ilalim ng mahigpit na supervision. Natural. Entry-level? Tili ni Rachel. Engaged ako sa isang bilyonaryo. Engaged ka sa isang manloloko. Pagtatama ko. Ang investment firm ni James ay isang Ponzi scheme. Ang mga celebrity clients na iyon, mga bayarang aktor mula sa aking entertainment division. Ang mga Forbes articles tungkol sa kanyang tagumpay, inilathala sa media outlets na kontrolado ko, kahit ang sinasabing yaman ng pamilya niya ay perang inutang mula sa aking mga bangko. Sinubukan ng aking ama na bawiin ang kontrol. Makinig ka, Elena, hindi. Kayo ang makinig. Pinutol ko siya, naglalabas ng higit pang dokumento sa aking tablet. Pag-usapan natin ang iyong real estate empire, Papa. Yung sinasabi mong masyadong sopistikado para sa aking simpleng utak. Gusto mo bang suriin natin ang mga pekeng property valuations? Ang money laundering, ang mga suhol sa mga opisyal. Ang aking chief financial officer ay tahimik na lumitaw. Miss Andres, ang mga kinatawan ng World Bank ay dumating na sa iyong private boardroom at ang chairman ng SEC ay nagtatanong tungkol sa mga anunsyo bukas. Sa pamamagitan ng mga bintana, nakikita ko ang mga itim na SUV ng aking security team na bumubuo ng proteksiyon sa paligid ng mansyon. Ang mga sasakyan ng gobyerno ay tahimik na pumoposisyon. Mayroon kayo hanggang hating gabi para magpasya. Sabi ko, tumatayo. Piliin ninyo ng mabuti. Teka, desperadong tawag ni Rachel. Ang mga tahanan namin, ang aming reputasyon, ay itinayo sa mga kasinungalingan. Pagtatapos ko, lahat ng pag-aari nyo, lahat ng ipinagmayabang nyo, lahat ng ginamit nyo para maliitin ang iba, lahat ng yan ay kukumpiskahin. Maliban kung ano. Bulong ng aking ina, nanginginig ang kamay sa hawak na baso. Maliban kung pipirmahan ninyo ang mga kasunduang ito. Makikipagtulungan ng lubusan, ibabalik ang bawat sentimo ng iligal na kita, at magsisimula muli ng marangal sa pagkakataong ito sa ilalim ng aking pangangasiwa. Patuloy na nag-vibrate ang aking telepono sa mga market alerts. Asian markets sumipa paitaas dahil sa balita ng Andres Global. European exchanges naghahanda para sa makasaysayang araw ng trading. Wall Street naghahanda para sa revelasyon ng Andres Empire. Simple lang ang pagpipilian nyo. Patuloy ko. Tanggapin ang marangal na trabaho sa ilalim ng aking pamamahala o harapin ang kaso sa federal. Alinman dun, ang inyong mga bahay-bahayan ay guguho na. Nakatitig si Miguel sa kanyang nakalock na trading screens. Mawawala sa amin ang lahat.
Wala naman kayong totoong pag-aari na pwedeng mawala pagtatama ko. Lahat ng iyon ay binuo sa panloloko. Ang mga mansyon, ang mga kotse, ang mga bakasyon, ang social status, lahat binili gamit ang nakaw na pera at iligal na mga racket. Ang aking head of security ay lumitaw sa aking siko. Miss Andres, handa na ang mga ahente ng NBI at ang Pangulo ay naghihintay na makausap ka. Pinagmasdan ko ang aking pamilya sa huling pagkakataon. Ang mga taong ito na gumugol ng maraming taon sa pangungutya sa aking simpleng buhay habang itinatayo ang kanilang mga imperyo ng kasinungalingan. Ito ang mangyayari? Sabi ko, nililigpit ang aking mga gamit. Ipapaliwanag ng mga ahente ang inyong mga opsyon ng detalyado. Ang inyong accounts ay frozen. Ang inyong assets ay seized. Ang inyong mga mapanlinlang na negosyo ay ipapasara. Ang tanging tanong ay kung haharapin nyo ang mga kahihinatnan ng mag-isa o kasama ang aking proteksyon. Umiiyak na ng hayagan si Rachel. Saan kami titira? Ano ang iisipin ng mga tao? Ang Andres Global ay nagpapanatili ng corporate housing para sa mga entry-level employees. Sabi ko, mga basic na apartment pero malinis at ligtas. Ang uri ng mga lugar na kinutya nyo noong doon ako nakatira. Tungkol naman sa opinyon ng publiko, ngumiti ako ng bahagya. Palagay ko ay masyado silang magiging focus sa paglabas ko para mapansin ang pagbagsak nyo. Ang mga TV sa mansyon ay nagpapakita na ngayon ng live footage sa labas, mga helicopter na umaaligid, mga reporter na nag-speculate tungkol sa dramang nagaganap sa loob. Isa pang bagay, dagdag ko, kumukuha ng huling dokumento mula sa aking briefcase. Kailangan nito ang inyong agarang atensyon. Ano ito? Tanong ng aking ama. Nanginginig ang mga kamay. Isang komprehensibong listahan ng bawat inosenteng empleyado sa inyong mga kumpanya, mula sa maintenance staff hanggang sa middle management. Ang kanilang mga trabaho ay protektado. Ang kanilang mga pensyon ay secured. Ang kanilang kinabukasan ay garantisado. Inayos ko ang aking Chanel jacket dahil iyon ang ginagawa ng mga tunay na pinuno. Pinoprotektahan nila ang mga tao kahit mula sa kasakiman ng sarili nilang pamilya. Ang aking private secretary ay lumitaw. Miss Andres, naghihintay na ang iyong helicopter. Ang G20 finance ministers ay humihiling ng emergency conference call. Habang naglalakad ako patungo sa pinto, ang aking security detail ay pumustura sa paligid ko. Narinig ko ang basag na bulong ng aking ina. Elena, parang awa mo na. Huminto ako, lumingon pabalik para suriin ang mga guho ng aming medianoche. Alam niyo kung ano ang nakakatawa. Sa lahat ng mga taon na tinawag niyo akong bigo, bumubuo ako ng isang bagay na lehitimo. Isang bagay na totoo, habang kayo ay nagpapasikat ng perang inutang at nagyayabang ng pekeng tagumpay. Ako ay lumilikha ng tunay na halaga, totoong trabaho, tunay na inobasyon. Kumislap ang mga kamera nang humakbang ako palabas, mga reporter na sumisigaw ng mga tanong. Ang mundo ay sabik na makilala ang babaeng bumuo ng isang imperyo sa katahimikan. Sa likuran ko, sa pamamagitan ng mga bintana ng mansyon, nakita ko ang aking pamilya na nakatitig sa kanilang mga sobre, ang kanilang perpektong selebrasyon ng bagong taon. Bukas, magigising ang mundo sa isang bagong kaayusan sa pananalapi. Ang Andres Global ay babago sa mga industriya, magta-transform sa mga merkado, at magbibigay ng bagong kahulugan sa tagumpay. Ngunit ngayong gabi, ang gabing ito ay tungkol sa katarungan, malamig, kalkulado, at perpektong nais sa katuparan na katarungan. At kailangan pa nilang pagbayaran ang lahat. Kung ikaw ay may pangarap na mas malaki pa sa inaasahan ng iba, huwag hayaang diktahan ng sinuman ang iyong halaga. Simulan ang pagbuo ng iyong tunay na imperyo, ngayon ng tahimik, marangal at matatag. Ang tunay na tagumpay ay hindi kailangang ipagsigawan. Ito ay kusang maririnig.